Meron siyang green na matingkad dun sa pinaka outline na. Dito sa mga snake plants, usong-uso yung parang nagkakaroon ng mutation sa pinaka-gitna niya. Merong bagong tumubong dahon na batik-batik. Pwede rin kayong gumamit ng mga bark of trees. Hello everyone, this is Sir Sinapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba pag-uusapan natin? Nandito ulit tayo dun sa ating tinatawag na Snake Plants Paradise, yung aking mga collection ng snake plants. And meron akong ibibida sa inyong napakaganda kong collection ng snake plants. Marahil yung iba sa inyo meron na nito, pero sa tingin ko hindi pa siya ganon katalamak doon sa mga households natin, dahil kung makikita nyo yung talagang madalas nating makita yung mga parang espada na variety, yung mothers in lotang, yun yung ating madalas makita. Pero ito kasing variety na to collectible items. Nakikita nyo yan sa ating collect. Papakilala ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong halaman. Kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at yun nga pong araw na ito, papakita ko sa inyo yung tinatawag nilang solid gold na variety ng snake plants. Narinig nyo na ba yan? At kakaiba to kasi yung kulay ng kanyang variegations, from the word itself, solid gold, ibig sabihin na bubuo yung kanyang yellowish na variegations. Mas makikita nyo pa at makikilala yan. Pag-usapan natin ang mga solid gold na Sansevieria snake plants. Pakita ko na sa inyo nang malapitan yung ating collection. Narito po yung tinatawag nating solid gold. Ganyan po yung kanyang pinakadahon. Kalimitan, namumuo po yung kanyang yellowish na kulay. Mas marami dun sa gitna. Tapos meron siyang green na matingkad dun sa pinaka outline ng ating halaman. Yan po yung isa sa mga kakaiba sa kanya, kasi kung makikita po natin yung mga ganyan, ito yung Siam, yung mothers in lotang, yung iba pang variety. Ito po, bukod tangi yung pagkadilaw niya na matingkad, nandun po sa pinaka gitna niya. So ito medyo maliit pa yung mga solid gold natin dito, pero magaganda yan. Meron tumatawag dito minsang Lucia o Lucila, pero solid gold po yan, yung halamang yan. And yan, medyo maliliit pa yung solid gold natin dito. Meron ako ditong another variety, yung tinatawag nilang solid gold Wendy. Eto, makita nyo naman ito, ang ganda nung kanyang pagka dark na outline. Tapos ganun din, solid na solid yung yellow na kulay doon sa pinaka gitna. Kaya lang ganito po yung nangyayari sa kanya. Yung solid gold Wendy parang nakicurl, unlike nung ating mga solid gold na plain lang, ay hindi sila curl, diretso lang yung dahon nila. And napansin ko, meron ako ditong tatlong solid gold. Yan. Dito sa mga snake plants, usong-uso yung parang nagkakaroon ng mutations. Ibig sabihin, yung kanyang pinaka dahon naiiba ng variegation at kulay. Katulad po dito sa ating mga solid gold Wendy, yan po, meron siyang lumabas na bagong variations. Yung pinaka top niya, kasi nakita nyo may mga umuusbong na panibagong dahon na didevelop, at yun yung nagiging itsura, parang light yung kulay niya, tapos parang merong
batik-batik ano. So yan yung mga mutations na tinatawag. And for example, ito naman ganun din yung isang ating solid gold, nagkaroon siya ng parang mutations, no? Yung kanyang tumutubong dahon iba. Dito rin naman, ito kasi parang ito na yung mga anak-anak, no? Nung from solid gold Wendy, nagkaroon ng ganito. Solid gold Wendy, nakakaiba naman. Dito makikita mo, pero dun sa pinaka yan, pinaka gitna niya, mayroong bagong tumubong dahon na batik-batik ano. Parang dito rin po sa ating mga solid gold na makikita, yan po, sa umpisa ganyan sila, pero eventually pag may nabidevelop na dahon, nagkakaroon po ng batik-batik ano. Makukumpara natin yan din sa ating tanim na moonshine. So si moonshine, plain lang siya, no? Pero si Brazilian moonshine, nagkakaroon po ng yan, mga iba't ibang design na parang spotted na dark green ano. So ganyan po yung nangyayari minsan sa ating mga snake plants ano. Yan yung mga naging observation ko. And for example, ito rin naman variegated na moonshine. Tingnan nyo, ganyan po yung variegated nating moonshine, pero ayan po, nagkaroon siya ng mga panibagong baby, pero yung original na moonshine na pinakadahon yung tumutubo ano. So di ba ang hiwaga ng mga snake plants ano, at kakaiba talaga. Dito nga natutuwa ako kasi may mga times na talagang nagkakaroon sila ng panibagong anak, tulad ng mga splash din ano. Merong mutated na splash, no? Saka natin pag-usapan yan ano. Pero for the meantime, yan, namnamin muna natin yung kagandahan. Usapan muna natin yung mga ating mga solid gold ano. Yan. And paano nga ba sila inaalagaan? Pasada lang din po sa mga, syempre expert na sa mga snake plants, alam nyo na to, no? Pero doon sa mga baguhan na makakapanood sa atin, napakadali lang naman pong alagaan itong ating mga halaman ano. Unang-una po sa lahat, hindi niya kailangan ng masyadong madaming tubig, dahil ang nangyayari po kasi dyan, kapag halimbawang sobrang tubig, nagro-root rot po ano, or nagkakaroon po ng fungus kapag laging basa yung lupa. Kaya dapat gumamit kayo ng draining soil na mabilis pong matuyo yung lupa ano. Pwede rin kayong gumamit ng mga bark of trees and coco peat no, na ihalo para naman makapag hold ng moisture, kasi gusto rin naman ito ng ma-moist lang, pero hindi nagsisit in po yung kanyang mga tubig ano. At the same time, yan po, yung pagdidilig ano, yung watering schedule sa kanila, kailangan po tuyo na yung kanilang mga lupa ano. For example, ito tuyo na, pwede na pong diligan yan. Magandang idilig sa kanila yung mga rainwater no, para nang sa gayon yung kulay nila maganda. Tapos ang rainwater maraming nitrogen, and syempre kailangan niya ng halaman ano. Tapos kapag sunlight naman po exposure, ang mga snake plants po hindi naman po ganun kailangan ng marami no. Isa nga ito sa mga halaman na kayang tumagal sa mga pinaka shaded na area lamang ano. Pero mas maganda po kung bright yung inyong shaded area no. Tulad po nito, merong mga ganito net no, na nilagyan na ng mga damo-damo, pero parang nakakapag-protect pa rin po dito sa ating mga snake plants ano. And gusto rin po niyan maaraw ano. Kung halimbawa stable na yung snake plants nyo, pwede na yan rain or shine ano. Pero kung hindi pa, protektahan nyo na lang muna sila no. Madalas po kasi katulad sa akin, napansin ko doon sa aking mga snake plants, pag bagong transplant po sila, dyan sila nagkakaroon ng tinatawag na transplant shock ano. Minsan dumidilaw na masa-masa yung dahon, kasi nga parang naninibago sila, lalo na kung halimbawa sila galing sa ibang lugar ano, katulad sa ibang bansa, binili mo or sa malalamig na lugar, tapos mapupunta dito sa lowland,
nagkakaroon po siya ng transplant shock, ano, na karamihan naapektuhan yung dahon, no. Wag lang pong maapektuhan yung pinaka roots ng ating mga snake plants, yan, wala tayong problema dyan, ano. Buhay pa rin sila, katulad nung nangyari sa akin nung nagdala dito. Syempre ibang lugar, ano, medyo nagkulat at na-shock yung ating halaman. Ang nangyari po yung mga dahon niya naapektuhan, pero mayroon naman sumusuloy, ano, kapag nag-mature yung inyong dahon. Once na ang isang dahon ay natanggal or nakulo, ayan po, tutubo naman yung mga suloy niya. Kaya po, happy pa rin tayo, no? And isa pa nga po pala na dapat tandaan, kapag halimbawa naman po yung galing sa malamig tapos ililipat nyo sa mainit, or galing sa lilim ililipat nyo sa mainit, yan po, kahit po nasa parehas kayo na lugar. Halimbawa sa ating garden, meron tayong part na mainit tapos meron tayong part na malilim. Pag nilipat natin siya dyan, maninibago siya. Or yung malilim naman, kapag nilipat natin sa mainit, maninibago po siya. Kaya lang po, dapat nating isipin na gradually natin ipakilala sa kanila yung kondisyon ng lugar, ano, para na sa gayon hindi pumangit yung halaman. Yan po yung madalas kong nangyayari sa akin, ano, sa paglipat-lipat ko ng mga halaman, medyo nagkakaroon ng plant shock na tinatawag, no. So yan po, at itong ating napakagandang solid gold, binida ko lang sa inyo yung mga solid gold natin na napakagaganda, no. Kahit na medyo maliit-liit pa yung mga solid gold natin, ito yung mga malalaking mga Wendy naman, solid gold Wendy, I hope napakilala ko sila sa inyo, no. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na yung ikot natin dito sa ating mga snake plants na alaga, especially yung ating solid gold na snake plants, ano. Meron na ba kayo niyan? Comment nyo dito kapag meron na kayo, no. Tapos pakita nyo sa amin yung picture. Thank you so much sa inyong pagtutok, sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel. Kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't ba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Search nyo lang po Hermie Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat na maraming mga ka-MDP, and this is Hermie Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!